Hindi ko po alam kung naranasan nyo na ito. Yung bang minsan meron kang kausap na tao at habang kinakausap mo siya, napansin mo, meron siyang tinga sa kanyang ngipin. Di po ba nakaka-distract? Pero ang tanong, yung ibang ngipin niya, wala naman tinga. Pero bakit yung isang maliit na parte ng kanyang ngipin na may dumi, yun yung pilit mong tinitignan? Hindi ko po alam kung naranasan nyo na rin na minsan meron ka ding kakwentuhan at napansin mo yun namang kilikili niya ay basang-basa. Yung ibang parte naman ng kanyang damit, mahusay, malinis. Pero nadidistract ka pa rin. Hindi mo maialis yung iyong pansin doon sa kanyang kilikili na merong waterfalls. Di po ba? O kaya meron siguro po kayong alam na ganito, yung napakakinis ng kanyang balat, napakaputi niya, pero nung minsan nung nakita mo, nakasleeveless siya, naiangat niya ang kanya ding singit, ang kanyang kilikili, aba, napakaitim pala. Bakit po ganyan minsan ang ugali natin, di ba? Ang palagi nating napapansin at nakikita, yung pangit at hindi maganda sa ibang tao. Ang explanation po ng mga scientifico, ang tawag nila dito ay the negative bias. Kasi po, nung tayo daw ay naging sinaunang tao, mga caveman, pilit tayong nagsosurvive, kailangan po nating pansinin, tignan ang lahat ng magiging panganib sa ating buhay. Baka merong hayop na kumain sa atin, kumagat sa atin, kailangan alisto ka, nag-iingat ka kasi hindi naman lahat ng pagkain ay pwede mong kainin. Baka yung iyong makuhang prutas o bunga ay lason pala. Pwede kang magkaroon ng sakit, pwedeng ikamatay mo ito kung kakainin mo. Hindi naman lahat ng iyong pupuntahan ay ligtas. Baka ikaw ay mahulog sa bangin o kaya naman malunod sa ilog o sa dagat. Ito po ay isang survival mechanism. Yung palaging paghahanap ng ating isip sa mga negatibo, hindi maganda, hindi tama. Pero wala na po tayo sa survival mode, hindi po ba? Ang ating pong pagkain, kadalasan ligtas naman. Wala nang mga mababangis na hayop na pwedeng kumagat o kumain sa atin. Kung talagang hindi ka na lang nag-iingat, kung pabaya ka, doon ka lang talaga ma-aksidente. Pero bakit nandyan pa rin yung ating negative bias? Bakit palagi pa rin ang iyong isip pag umaandar, tumatakbo, wala kang ibang nakikita kung hindi ang pangit at hindi maganda sa iyong buhay o kaya naman sa buhay ng ibang tao? Dahil kung babasahin naman natin ang Biblia, matatandaan natin ang may kasalanan dito ay ang masama. Sa pamamagitan ng pagpasok ng kasalanan sa atin, yan ang ginagawa sa ating mga isip na kung saan wala tayong ibang nakikita kung hindi ang negatibo. Pero tayo ay pinapaalalahanan na mas mabuti ang maging positibo kaysa sa maging negatibo. Alam ko po, madali ang maging negatibo. Pero hindi naman ibig sabihin, madali ito dapat ang maging buhay mo. Hindi ka magiging masaya kung palagi kang negatibo. Amen? Kung babalikan niyo po ang ating nabasang ebanghelyo, pinapaalala po sa atin, huwag tayong tutulad sa mga eskriba na kung saan walang ibang ginawa kung hindi maghanap ng butas sa ginagawa na misyon ng ating Panginoon. Sundan natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Tingnan niyo po sa kwento, ang ating Panginoon nagpagaling ng isang paralitiko. Napakarami na nangyaring negatibo, mali o hindi tama bago niya pinagaling yung taong may sakit. Nangangaral daw po ang ating Panginoon doon sa kanyang bahay. Dumating daw po itong mga 4 na magkakaibigan, dala-dala ang paralitiko sa kanyang kama. Pero dahil hindi sila makapasok, dahil sa sobrang dami ng tao, ano kanilang ginawa? Umanik daw sila sa bubungan. Sinira nila ang bubungan ng bahay ni Jesus. Kung kayo po, yung may bahay, sinira yung bubungan nyo, di ba magagalit kayo? Dahil pinagawa mo yung bahay mo, pinaayos mo, gumastos ka, pagkatapos merong ibang tao na darating na wala mang pahintulot sa iyo, sisirain ang bahay mo. Pero narinig niyo po ba sa ating ebanghelyo, nagalit ba si Jesus na sinira yung kanyang bahay? Hindi.
Di po ba? Hindi rin nagalit si Jesus, wala siyang sinabi dito sa mga taong nakipag-unahan sa ibang tao na gustong lumapit sa Kanya. Wala din tayong narinig sa mga tao na nagalit sila dahil inunahan sila. Ano po ang ating narinig sa ating Panginoon? Kahit na na-interrupt yung Kanyang pangangaral, sabi po sa Ebanghelyo, ang tanging nakita lang ni Jesus ay ang pananampalataya, ang pananalig nitong mga taong nagdadala ng may sakit. Tingnan niyo po kung gaano kapositibo, kabuti ng pag-iisip ng paningin ng ating Panginoon. At sabi pa nga ng Panginoon, ano ba ang mas madaling gawin? Ang magpatawad sa kasalanan? O sabihin mo sa tao na tumindig ka, kunin mo ang kama mo at umuwi ka? Look at the option of the Lord. They are both positive. Pagpapatawad ng kasalanan, pagpapagaling ng taong may sakit. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Pag negatibo din ang iyong pag-iisip, hindi ka makakakita ng milagro sa iyong buhay. May mabuti nang nangyayari sa harap ng mga eskriba. Nagpapatawad na ng kasalanan ng ating Panginoon. Nagpapagaling na siya ng taong hindi makatayo. Pero ano pa rin ang kanilang tinitignan? Yung hindi tama. Naghahanap sila ng mali sa ginagawa ni Jesus. Hindi nila nakita ang milagro, ang pagpapala, ang bendisyon na pinagkakaloob ni Jesus. Mga kapatid, pag ang isip mo palaging negatibo, makikita mo ang buhay na ito ay lungkot, problema. Pero pag ang isip mo positibo, makikita mo ang buhay na ito ay isang malaking milagro at pagpapala. Hindi ka magiging masaya, wala kang mararanasan na kapayapaan kung palaging negatibo ang iyong kaisipan. Kamakailan lang po, nasa Hong Kong po ako kasama ang aking mga maliliit na pamangkin, mga bata. Nilibre ko po sila dahil isa sa mga pamangkin ko magba-birthday. Ang Disneyland sa Hong Kong, tinatawag po nilang the happiest place on earth. Pero sa totoo lang po, nung nandun ako, hindi ka naman palaging happy. Kasi po, unang-una sa lahat, sobrang dami ng mga tao, palagi kang pumipila. Pangalawa, minsan pag bumibili ka ng pagkain, napakamahal. Pag meron ka nakikitang gusto mong bilhin, agad kino-compute mo. At ayaw mong maglabas ng pera kasi sinasabi mo, sayang. At dahil maghapon na lumalakad, nakakangawit, nakakasakit ng paa. Pero nahuli ko po ang aking sarili. Sabi ko, teka, ito yung tinatawag nilang the happiest place on earth. Bakit ba sa aking isip nagrereklamo ako? Di ba dapat ako'y maging masaya? Kasi hindi naman lahat ng mga tao pinapalad na makapunta sa Disneyland. Bakit hindi ako magpasalamat? Mga kapatid, minsan kailangan din po nating hulihin ang ating sarili pag tayo'y nagiging negatibo. Because remember, my dear friends, that negativity is a trap of the mind and the soul. Pag nagiging negatibo ka, wala kang ibang nakikita ko hindi masama, nahuhulog ka sa patibong ng masama. Pag ikaw ay negatibo, wala kang mararanasan na positibo at mabuti. Ang tanong, paano ba tayo magiging positibo? Umpisahan po natin sa ating paningin. Mga kapatid, isipin niyo po ang ating buhay parang isang kamera lang. Hindi po ba? Ang kamera kailangan mong itutok doon sa magandang tanawin. Yan dapat ang iyong makuha. Kaya nga pumapangit ang iyong kaisipan dahil pilit mong hinahanap, tinututok ang iyong paningin doon sa hindi tama, doon sa masama. Remember, my dear friends, you always have a choice where you would put your attention to. Limitado lang po ang ating paningin. Bakit mo pa ibabaling ito doon sa masama, doon sa pangit at hindi tama? Magpabasbas din po tayo sa Diyos. Kailangan din natin ang pananampalataya. Because remember, my dear friends, that with faith, it gives you clearer vision of what is good. With faith, it helps you to see God's blessing, God's miracle. Meron kang pananampalataya, magiging mas malinaw ang iyong paningin sa mga pagpapala, sa mga milagro at himala na binibigay ng Diyos sa iyo.
Mayroon pong isang pilosopo, napakaganda nung kanyang sinabi noong minsan. Sabi po niya, if you're going to fight monsters, be sure you do not become a monster in the process. Anong ibig niya sabihin? Kung lalabanan natin ang masama, siguraduhin natin na hindi tayo mapapasama. Oo nga naman, kailangan nating puksain ang masama. Pero minsan, diyan tayo nahuhulog. Yan ang isang pagkakamali natin. Yung nilalabanan mo, minsan nagiging ikaw. Ano pong ibig sabihin? Halimbawa, meron pong tao, galit na galit sa mga malalandi. Meron po kong kakilala, nagagalit siya pag meron po mga lumalapit sa aking mga ibang babae. At sinasabi, ang lalandi na mga lumalapit kay Father. Bakit galit pag merong lumalapit na ibang babae sa akin? Kasi nagseselos. Doon sa mga ibang babaeng lumalapit sa akin, nagmamano. Parang yung iba, galit sa bakla. Galit, pero kalaunan, mabibigla ka. Aba, siya pala yung malambot. Di po ba? Meron sa atin galit sa chismosa. Pero, titignan mo, sino bang pinakamalaking chismosa? Hindi siya. Meron nagagalit sa mga korap. Pero nung siyang nakaupo, nalagay sa posisyon, siya palang mangungurap. Totoo yung sinabi ng pilosopo. Kung lalabanan mo mga halimaw, siguraduhin mo, huwag kang maging halimaw. At nagkatotoo po yan sa kwento ni San Pablo. Inamin naman niya Kala niya ginagawa niyang kagustuhan ng Diyos. Pero tama ba yung kanyang pamamaraan? Dinadakip niya yung mga Kristiyano, pinapakulong, pinapapatay pa yung iba. Para sa kanya, sa isip niya, hindi tama yung paniniwala ng mga Kristiyano. Pero habang pinupuksa niya sila, siya naman naging masama. Mag-ingat po tayo. Baka galit tayo sa masama. Tayo na yung nagiging masama. Kaya ang tanong, paano natin labanan yung masama? Paano tayo maging mabuti na hindi mapapasama? Una, kilalanin natin, aminin natin na mahina tayo. Si San Pablo, ang tawag niya sa kahinaan ng tao ay ang tinik sa ating laman, the thorn in our flesh. Kasi pag hindi mo inamin na ikaw ay mahina, ikaw ay makasalanan, nagkakasala ka na. At ano po ang tawag niyo doon sa kasalanan na hindi mo inaamin na wala kang ginagawang masama? Ang tawag diyan, kahambugan, kataasan ng loob, kayabangan. Hindi ba pride was the sin of the devil? And remember, it is pride that turns angels into devils. Wag na wag mo sasabihin na wala akong ginawang kasalanan. Dahil pag sinasabi mo yan, nagsisinungaling ka na. Aminin natin, hindi naman tayo perpekto. Aminin natin na kailangan natin ang grasya ng Diyos. Pero pangalawa, kailangan natin maghanap ng magtuturo at maggagabay sa atin. We need to imitate someone who is better than us, who is more successful, who is more good, and who is more holy. Because we become by being with. Tandaan niyo po yan. Nagiging ikaw kung sino yung iyong palaging kasama. Hindi naman po tayo pwedeng mabuhay na mag-isa. Hindi po ba? Nakakamukha natin yung ating mga kasama. At pag mag-isa ka, lalo kang malilito, lalo kang maliligaw, lalo kang mabibigo. Because God did not create us to be alone. Tandaan niyo po yan. Nung nang ginawa ng Diyos si Adan, di ba, napansin niya na nalulungkot siya. Kaya nga sabi niya, it is not good that man should be alone. Gumawa siya ng katuwang niya, yung babae. Kamukha niya galing pa nga sa kanyang tadyang para hindi siya mag-isa. Yung mga nadidepress, yan yung mga tao na nagkukulong sa kwarto. Yung mga taong nalulungkot, nangangamba, sila yung mga nag-iisa sa kanilang mga iniisip. Kailangan natin ng magandang impluensya. Kailangan natin ng taong magmo-motivate sa atin, mag-i-inspire sa atin. Kaya nga, napakapalad natin sa ating simbahan. Dahil meron tayong mga santo. Sino mga santo? Sila mga mabubuting halimbawa kung paano ka mabuhay. Napakarami nilang iniwan na mga turo.
Hindi lang po Biblia ang salita ng Diyos ang pwede natin maging gabay. Pero meron mga nauna sa atin na nagpakabuti sa kanilang pamumuhay na magsisilbing gabay sa ating paglalakbay. Amen? Kahit naman po ang isang teacher nagseseminar. Di po ba? Kailangan pa rin matuto ng isang guro. Kung paano kami pong mga pari, nagre-recollection, nagre-retreat din po kami. Remember, my dear friends, a mentor needs mentoring. A pastor also needs pastoring. Kung paano kayo pong mga magulang, you also need parenting. We need somebody to lead us. Hindi ka pwedeng mabuhay na mag-isa. At yan din po ang turo ni San Pablo. Basahin nyo man po sa sulat niya, sabi niya, "Be imitators of me as I am an imitator of God." Kung nga siya, nakita na nga niya ang muling nabuhay na Panginoon. Narinig niya, pero nangangailangan pa rin siya ng susundan. Hindi niya sinabi na, kaya ko na, ako na lang mag-isa. Hindi. Tingnan natin kung sino bang ating sinusundan. At kung yan ba ay nakakatulong sa atin. Ang iyong bang sinasamahan ay nakakabuti sa iyo? So kung hindi na nakakabuti at hindi na talaga nakakatulong, we need other people. We must admit that they are better than us and yet they can help us. Alam ko marami po tayong gustong magbago sa ating buhay. Pero saan dapat nag-uumpisa ang pagbabago? Hindi po sa nakalabas sa atin. Pero ang pagbabago nag-uumpisa paloob, palabas. Si San Pablo din na nagsabi niyan, inaanyayahan tayo. Be renewed by the renewal of your minds. Ang pagbabago nag-uumpisa sa kalooban, lalong-lalo na sa ating mga kaisipan. At paano tayo magbabago? Sa tulong, sa grasya, lalong-lalo na sa salita ng Diyos. God's Word is our light. God's Word is our guide. God's Word is our life. Wag na wag mong pipilitin na magbago ang ibang tao kung ang sarili mo pa lang hindi mo nababago. Kaya nga, kahit na minsan naiinis tayo sa mga nakapaligid sa atin, sino ba ang hindi magnanais na magbagong asawa niya, magbagong anak niya, magbagong kanyang kalagayan? Pero, bago mo naisin na magbago lahat ng iyon, ikaw muna patulong mo na magbago ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong damdamin. Ilapit mo sa Diyos. Iangat mo sa Diyos ang iyong pangangailangan. Alam ng Diyos, nakikinig siya. Pero, ang hinihintay lang niya ay, gusto ba nating magpatulong? Dahil hindi naman manghihimasok ang Diyos sa ating buhay kung hindi natin hahayaan ang Diyos na tulungan tayo. God never forces Himself to us. God only enter into our lives upon our invitation. Tandaan niyo po yan. Because God so loves us, He respects our freedom. Gusto mong magbago ang iyong buhay? Anyayahan mo ang Diyos na pumasok sa iyo. Aminin mo, magpakumbaba ka sa Kanya. Sabihin mo, Panginoon, kailangan ko ang iyong grasya. Kailangan ko ang iyong awa. Kailangan ko ang iyong tulong. Diyan lang, magbabago ka at magbabago din ang iyong kalagayan. Once somebody said that life does not have an instruction manual. Ang buhay daw po ay wala namang libro na kung saan pwede mong sundin at maging matagumpay ka. But I beg to disagree. Life has an instruction manual, but many people doesn't know it. Ano po yung libro na kung saan na pwede mong basahin, sundan, magtatagumpay ka, magiging masaya ka, magiging payapa ka? Yan po yung Biblia, the instruction manual of our life, and even for everlasting life, for eternal life, is the Word of God. Pero kamukha nga po ng sabi ko, marami ang hindi nakakaalam, at kung alam man, marami ang hindi nagbabasa nito. Bakit? Kasi po tayong mga tao, ayaw natin sumusunod sa mga utos. Ayaw natin nagbabasa. Ayaw natin nakikinig. Bakit? Ito po ay dahil sa ating makasalanang pagkatao. Hindi niyo po ba napansin sa inyo po mga may cellphone na
nung natanggap niyo yung cellphone, kasama po doon sa box, sa kahon, isang maliit na libro. Yan po yung instruction manual. Hindi ko po alam kung ilan sa inyo nagbasa doon. Madalang na madalang lang sa atin ang binubuksan ito, pinag-aaralan. Sanay na tayo Pagkabukas, kinakalikot. Pero kung babasahin mo lang, napakarami pong pwedeng ituro sa'yo. Kung paano po yung mga iba, pagkabili ng sasakyan, hindi man binabasa din yung instruction manual. Kaya nga, minsan, may makikita silang mga palabas o clips sa TikTok, sa Facebook, pinapaliwanag na meron palang compartment dito sa sasakyan, meron palang libreng payong, o ganito pala ginagamit yung visor, nag-i-extend pala, nabibigla. Bakit? Nandun talaga yon. Hindi lang binasa, hindi lang inintindi, hindi lang naunawaan. Mga kapatid, bakit daw tayo nabibigo sa buhay? Ito po ay dahil nabigo tayong sumunod. We fail in life because we fail to follow. Napakarami pong turo ng Biblia na kung babasahin natin, di man tayo kailangan magkaroon ng problema. Napakarami po nagkakaroon ng problema sa kanilang relationship, sa kanilang mga asawa o kaya naman sa kanilang trabaho. Pero kung bubuksan niyo po ang sulat ni San Pablo, napakarami niyang turo tungkol sa kung paano ba i-handle ang mga ganitong pagkakataon. Conflict management as written and as taught by St. Paul. Sa mga nahihirapan po sa kanilang kabuhayan, nagtatanong sila bakit napakarami nilang utang. Alam niyo po, basahin niyo lang the book of Proverbs, the book of wisdom. It teaches us not only about our spirituality, but also teaches us on how to handle money. Yung po mga nahihirapan, may sakit. Alam niyo po, meron din mga turo ang mga propeta. And even read the Gospels on how you can be well, physically, emotionally, spiritually. These are things written in the Bible that can help us with our journey in life. Pero napakarami sa atin, mangmang pa rin. Yan kasi ang problema sa ating mga tao. Kala natin, sa ating pong pagsunod ay nagiging mahina tayo. Ayaw natin aminin na hindi natin alam kasi ayaw natin magmukhang wala tayong alam. Pero hindi po ba yan ang katotohanan? Wala naman tayong talagang alam. Pero sa ating pagpapanggap at pagbabalat kayo, lalo tayong nagiging mangmang. Naalala ko po, nung ako'y nakabakasyon, nasa Hong Kong ako, at minsang umaga, almusal, ako po ay namangha dahil dito po sa aming pinagkakainan, merong automatic pancake maker. Kung gusto nyo pong ng pancake, pipindot lang po kayo dun sa makina, siya po ang gagawa. Bigla lalabas yung pancake na ako po ay namamangha, ako ay nabibilib dahil hindi na kailangan ng tao siyang magluto ng pancake. Pinipindot na lang, makina na lang, gagawin, lalabas. Habang nakapila po ako, pinagmamasdan ko kung paano ba pindutin, paano ba gamitin ito. Ayaw ko po magtanong. Hanggang nung ako na po ang gagamit, pinindot ko po yung machine. Makikita nyo naman po doon sa salamin na lalabas yung pancake batter, gagawin ng makina, lulutuin. Tuwang-tuwa po ako, nawiwili ako. Pero habang papalabas po yung pancake, narinig ko yung waiter sumisigaw. Sabi niya, "The plate! The plate!" Yung po pala nakalimutan ko maglagay ng plato doon sa papalabas na pancake. Kailangan natin tanggapin na hindi naman talaga tayo magaling. Isa lang ang tunay na magaling kung hindi ang Diyos. Kaya nga, bago padala sa isang misyon ng kanyang mga alagad, anong ginawa ng ating Panginoon? Hindi lang niya pinagdasal, hindi lang po niya in-appoint, hindi lang niya sinugo, pero napakahalaga ng ating nabasa. Tinuruan muna niya. Sa unang pagbasa, narinig po din natin ito si Haring David na malapit ng pumanaw. He gave his son, the next king, King Solomon, an instruction. At napakalinaw ng kanyang utos. Sabi niya, sundan mo, ituro mo ito sa iyong mga magiging anak din para ang iyong buhay ay magiging mabuti. That all might be well in you at para hindi maputol ang linya ng ating pamilya. To follow God's instruction. Alam ko po mga kapatid, madalas ang utos ng Diyos mahirap. Halimbawa na lang po ng ating narinig na walang dadalhin ang mga apostoles na kahit na anong bagay
lalong-lalo na ang pera. Ang dadalin lang nila ay sandalyas at tungkod. But we have to trust God, that God knows what He is doing. Alam po natin sa ating buhay, napakarami din po na kailangan nating gawin. Yun lang magpatawad ka ng iba, ang hirap po niyan. Yung iwanan mo, yung nakasanayan mong kasalanan, napakabigat po niyan. Yung mahalin mo ang iyong kaaway, ang naninira sa'yo, para napaka-imposible niyan. Pero mga kapatid, mahirap man ang utos ng Diyos minsan. Alam natin, yan yung tama, yan yung mabuti, at yan yung makakapagpabuti sa atin. See, my dear friends, that when the apostles followed the instruction, the teaching of Jesus, they performed miracles. Bakit sila nakagawa ng himala? Hindi lang dahil binigyan sila ng kapangyarihan, pero dahil sila ay sumunod sa Diyos. Ano ang epekto ng hindi pagsunod sa Diyos? Alam po natin na tayo manghihina at diyan papasok ang masama. Mas madali na sumunod sa Diyos kung tayo ay may pananampalataya. Ang kasabihan nga is, huwag mo sasabihin na sumusunod ka sa Diyos, pero hindi mo naman ginagalaw ang iyong mga paa. Do not say that you follow God, but at the same time, you're not moving your feet. In order to follow God, you need to have faith. Because what is faith? It is following God even if it seems that nothing makes sense. Lagi tayong sumunod sa Diyos kahit na hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan, kahit na tayo'y nabibigatan. Dahil magtiwala tayo sa pagkatapos ng ating pagsunod sa Kanya ay makakamtan natin ang kaligtasan at ang Kanyang pagpapala.